Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka. Magsitayo po ang lahat. Dito po sa may pinto, magsisimula ang ating misa. Maaari pong humarap dito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan ngayong kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesukristo, na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan ng kalooban nami magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon sa amin maiwiwisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na binigay mo sa amin nung kami binyagan. At ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan, upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, hinihiling naming iyong marapating basbasan ang asing ito, pakundangan sa iyong pag-uutos kay Propeta Eliseo na lagyan ng asin ang tubig para ito'y linisin at pasarapin. Ipagkaloob mong saan man iwisik ang pinaghalong ito na asin at tubig, ay magkaroon nawa ng pagkapawi ng tanang kasamaan at magdulot ng pananahang lubos ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Pag nawisikan tayo ng banal na tubig, tayo'y mag-aantanda ng krus. At habang lumalakad po at nagwiwisik ng banal na tubig, aawitin natin ang isang pananampalataya.
Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinahahayag ni Propeta Isaias ang tinig na nag-aanyayang ipaghanda ng daraanan ang Panginoon at ang pagdating ng Panginoon, taglay ang gantimpala ng mga hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa nila sa akin.
May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawa niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupa ay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmang tugunan ng ating pong itutugon. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Tayo pong lahat. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotan ay dakila rin at marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangitan ay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo, ay nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawa at malawak na karagatan. Malalaki at maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila ay umaasa. Sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ikaw ay lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit ang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo ay iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pagbibinyag ni Juan kay Jesus, ay bumaba ang Espiritu at ipinahayag ng Ama sa lahat na si Jesus ay anak na kanyang kinalulugdan. Magsitayo po ang lahat at tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. At sa huling pagkakataon, nais ko kayong batiin, maligayang Pasko po. Parang hindi kayo makapaniwala. Alam kong kasabay ng namatay, kasabay ng naubos ng inyong budget ang energy at saya na dulot ng Pasko. At yan po ang hindi magandang epekto na ang Pasko ay naging equivalent sa consumerist culture ng ating mundo ngayon, na para bang ang kasiyahan ay nakadepende sa pagkain, sa kasiyahan, sa damit, sa Christmas party, sa napamaskuhan, at sa ating mga tinanggap na Christmas bonus. Kaya kumukupas yung saya. Pero ipinapaalala sa atin ngayon
na mayroong hindi matatapos na kaligayahan na idinulot sa atin ang Pasko. At yan ay ipinapakita sa atin ngayong kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesukristo. At ano ang dapat natin ikasaya? Sinasabi ng ating unang pagbasa ngayon, meron tayong dahilan para magalak. Tanong nyo sa akin, ano yon? Ang sabi sa atin ng ating unang pagbasang narinig ngayon, na tayo ay tinubos na ng Diyos mula sa ating mga kasalanan, na bayaran na ang ating mga pagkakautang sa Panginoon. At sino ang nagbayad ng lahat ng ito? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kailan nating tinanggap yung pagbabayad ni Jesus para sa ating mga kasalanan? Kailan natin tinanggap ang bunga ng ating kaligtasan? Nung tayo ay binyagan. Very good. Kaya kanina sa pasimula ng misa, hindi po pangkaraniwan siguro sa paningin ninyo na nagsimula yung misa sa pagwiwisik ng banal na tubig. Pero dati po, nung misang, yung tinatawag nilang misang nakatalikod pa, yung pre-Vatican II Mass, palaging kasama sa misa yung pagwiwisik ng banal na tubig sa simula. Ito'y tanda ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at ito'y tanda ng pagpapatawad sa atin ng Diyos nung tayo ay binyagan. Kaya kung meron mang dahilan para tayo ay maging masaya pa rin, dulot ng Pasko, ito'y ang kaligtasan na ipinagkamit sa atin ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito naman talaga ang dahilan ng kanyang pagparito, na tubusin tayo ng sa kasalanan at muli ito'y tinanggap natin nung tayo ay binyagan. Kaya ang tanong ko sa inyo sa araw na ito, naniniwala ba kayong mahalaga ang binyag? Naniniwala ba kayong mahalaga ang binyag? Bakit naghihintay pa ng matagal na panahon bago pa binyagan yung bata? Pader, wala hong panghanda Bakit? Yung sauce ba ng menudo ang ibubuho sa mga anak ninyo? Yung mantika ba ng mechado ang ipapahid sa mga anak ninyo? Yun nga pati ang pagtingin natin sa sakramento ay nabahira na din ng maling pagtingin. Naging consumerist na din. Kaya ang susunod kong tanong sa inyo, kung mahalaga ang sakramento ng binyag, natatandaan nyo ba kung kailan kayo bininyagan? Patay. Alam ninyo ang birthday ninyo? Yung birthday ninyo sa simbahang Katoliko, yung araw na tinanggap na kayo'y isinilang sa sinapupunan ng simbahan, assignment ninyo pag uwi ninyo, hanapin ninyo ang baptismal certificate ninyo at isaulo ninyo, ilagay ninyo sa mga calendar ninyo, ito ang aking baptismal anniversary. Dahil tandaan ninyo, nung pinanganak kayo sa mundo, pinanganak tayo na may kasalanang mana. Pero nung ipinanganak tayo sa simbahan, ang lahat ng ito'y binura ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana tandaan ninyo ang baptismal date ninyo. Ako po, December 3, 1990. Anong ibig sabihin nun? Pwede kayong magregalo ng October 10, birthday ko, at pwede rin po ng December 3, baptismal day ko. Pwede rin pareho. Minamahal ko mga kapatid, ano pa ang naging dulot sa atin ng binyag? Sa binyag, hindi lang natin tinanggap ang kaligtasan. Sa binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. At yun yung sinasabi sa atin ng ikalawang pagbasa natin ngayon, na tayo ay naging anak ng Diyos at ito yung dahilan kung bakit tayo ay gumagawa ng mabubuting bagay. Ano ang sabi sa atin? Na sa pamamagitan ng Espiritong tinanggap natin sa binyag, tayo ay nakakagawa ng kabutihan sa mundo. At yun yung wag nating kalilimutan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating panindigan ang pagiging anak ng Diyos. Yung natinig ni Jesus nung siya'y nananalangin, ay tinig na palaging sinasambit sa atin ng Panginoon. Pero hindi natin palaging naririnig. Tanong niyo sa akin, bakit? Bihira din tayong manalangin. Narinig ni Jesus ang tinig na yon sa katahimikan. At ano ang sabi ng tinig? Ikaw ang minamahal kong anak.
lubos kitang kinalulugdan. Believe it or not, yung mga salitang yan, sinasabi ng paulit-ulit sa iyo ng Diyos. Dahil naging anak ka niya nung ikaw ay binyagan, kaya palagit-lagi ipinapaalala sa iyo na ikaw ay kanyang anak. Pero bakit tayo nakakalimot? Kasi kung minsan, hindi natin pinakikinggan ang kanyang tinig. Hindi na tayo nagdadasal. O kung nagdadasal man tayo, tayo lang ang nagsasalita. Pero kapag pinakinggan natin ang tibok ng ating puso, ano ang sinasabi nito? Lagay nyo nga yung kamay ninyo sa inyong puso. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Kaya kahit ikinahihiya ka ng ibang tao, kahit ikinahihiya mo ang sarili mo, tandaan mo, ang Diyos proud na proud sa iyo. Amen? Bakit? Sapagkat nilinis ka na mula sa kasalanan mo. Wala ka nang dapat ikahiya sa Panginoon no ikaw ay binyagan. Pero bakit tayo nahihiya sa ating mga sarili? Sapagkat alam nating tayo'y makasalanan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Magbalik loob sa Kanya, mangumpisal tayo, magsisi sa ating mga kasalanan upang muli nating maangkin ang ating totoong pagkakakilanlan. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Yan din ang dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng kasalanan kapag nakakalimutan natin yung ating pagkakakilanlan. Kasi kung minsan, yung identity natin, idinidikit natin sa mga ibang katangian natin. Sino ka? Ina-identify mo yung sarili mo bilang mayaman, depende sa trabaho mo, o kaya minsan yung sexual orientation. Dinadagdagan pa ng gender identity and expression daw. Doon mo ikinukulong yung sarili mo, ganun mo tinitingnan yung pagkatao mo. Tinitingnan mo yung pagkatao mo batay sa ginagawa mo, batay sa nararamdaman mo, batay sa laki ng kinikita mo. Pero yan ba talaga ang iyong pagkatao? At ang sagot ng Panginoon sa atin ngayon, hindi. Ano ang iyong pagkatao? Ano ang iyong pagkakakilanlan? Ikaw ay anak ng Diyos. At doon magmumula ang lahat ng ginagawa mo. Every time that you will do something and every time that you will decide on something, isang basic na tanong na pwede mong gawin ay ito. Itanong sa sarili mo, if I will make this decision, will I make God proud of me? Magiging proud ba ang aking Ama? Magiging proud ba ang Diyos sa atin kung gagawin natin ang desisyon na ito? Kapag kaganyan, ang naging proseso ng decision making natin, siguradong hindi tayo mapapahamak. Siguradong magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? If our only goal in life is not to make anyone proud, but to make our God the Father proud of us, just like what Jesus did, then the world will become a better place. Do you believe in that? Yes or no? Kaya yun ang magandang itanong natin palagi sa ating mga sarili. Bago mo gawin ng isang bagay, kung nalilito ka, kung hindi mo alam ang gagawin mo, palagi mo itatanong sa sarili mo, ito bang gusto kong gawin? Magiging proud ba ang Diyos sa akin? Masasabi ba sa akin ng Panginoon, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Today, Jesus was not ashamed to show us that He become like us. Hindi kailangan ni Jesus ang binyag. Pero bakit siya nagpabinyag kay Juan Bautista? Kahit na ito'y kahiya-hiya sa paningin ng ibang tao dahil hindi niya kailangan yun. Wala siyang kasalanang pagsisisihan. Pero bakit siya nagpabinyag? Para ipakita sa atin na sinasamahan niya tayo sa landas ng ating pagbabagong buhay. Hindi niya tayo iniiwang mag-isa. Bumababad siya sa tubig ng binyag upang ito'y pabanalin at upang tayo'y pabanalin. Jesus is journeying with us towards holiness. Hindi ito madali. Hindi madali na panindigan natin yung pangako natin nung binyagan na tayo ilalayo sa masama at gagawin natin yung mabuti. Hindi yun madali. Pero ang paalala ng Panginoon, kasama mo ako. Hindi naman kita pinababayaan eh. Binibigay ko yung biyayang kailangan mo kung minsan matigas lang ang ulo mo. Pero sinasamahan tayo ng Diyos sa landas ng pagpapakabanal. Sabi ni San Jose Maria Escriva, conversion lasts a moment,
Holiness takes a lifetime. Sa isang iglap tayo ay nagbagong buhay nung tayo binyagan. Sa mga pagkakataong tayo nangungumpisal, nagbabago ang ating puso, magpapakabuti na tayo. Madali yun eh. Pero ano yung mahirap? Yung habang buhay nating pagsusumikap na magpakabanal, na yung pangako natin sa Diyos ay mapanindigan natin, na tayo ay maging tapat sa pagiging mga anak ng Diyos. Mulit-muli, sana'y marinig natin sa ating puso, ikaw, ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa binyag naging anak tayo ng Diyos, buong pagtitiwala nating ihayag sa Ama, Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Ang mga binyagan, naway manatiling dalisay ang karangalan at puno ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Bigyan nawa ng mga magulang ng pangalang Kristiyano ang kanilang pabibinyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Pagmalasakitan nawa ng mga kabataang binyagan ang simbahan at ang bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Magkamit nawa ng kapanatagan ang mga balisa at kagalingan ang may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Makibahagi nawa ang mga yumaong binyagan sa kaligayahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming mapagkalinga, sa binyag ibinilang mo kami sa iyong pinaghaharian. Kalugdan mo kami at pagpalain sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa 2nd bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak,
Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa kasangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas, namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo Ipagbunyi po ang natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, Estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa lahat kasaga sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso pagyayaan mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahang tumanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya.
Maraming salamat po sa lahat ng naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa, at sa mga bisita natin galing sa iba't ibang lugar. Taas nga po ang kamay ng mga dumayo ngayon sa Brasoin para magsimba. Welcome po kayong lahat. Palakpakan po natin sila. At sa inyong lahat na naririto ngayon, salamat po. Ingat ho kayo pauwi. Tandaan, bukas magsisimula na muli ang ating sa Lunes, magsisimula na muli ang mga karaniwang panahon. Pero sana'y wag na tayong bumalik sa mga karaniwan nating gawi, lalo na yung mga hindi maganda. Panatilihin natin ang espiritu ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa mga pangako natin nung tayo ay binyagan. Let us make our God proud. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo bilang mga mabubuting anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawin ng magagandang piling dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.